unang update. Itong ikinaso ng administrasyon ng BBM government sa akin. Violation of Anti-Cybercrime Law of 2012. Tama po ang narinig ninyo mga kaibigan. Kinasuhan nga ng PBBM administration si General Johnny Macanas ng cyber libel. At ayon dito sa batas ng ating bansa, ang maximum na parusa para sa cyber libel ay pagkakakulong ng 6 na taon at 1 araw hanggang sa 12 taon na pagkabilanggo. At may multa na 200,000 hanggang 1 million. Depende yon sa level ng kaso. Ano nga ba ang legal na batayan sa cyber libel? May 3 pong legal na batayan sa cyber libel. At ang una ay ang defamatory statement o ibig sabihin ay may paninirang puri ba na naganap noon sa post ni General Macanas. Pangalawa, yung publication kung naipost ito sa social media. Yung pangatlo, kung nakilala ang sinisiraan o sinabihan ng masasama. Pero dito sa kaso ni General Macanas, ay nagbibigay lamang siya ng analisasyon at kuro-kuro. So, maaring may lapsis nga siya dahil ginamit niya yung litrato ni General Browner pero hindi niya ito siniraan. Nagbibigay lang siya ng analisasyon o kuro-kuro. And si General Macanas nga po ay isa sa ating itinuturing na mentor dito sa YT World at napakabuti niyang tao. Noong unang-una ko siyang makilala, unang araw pa lamang ng aming pagkikita doon sa event ni General Bantag, ay binigay na niya sa akin yung kanyang isang video at ipinost ko sa aking channel dahil hindi pa ako marunong noon na mag-edit at mag-vlog. So, bali siya yung tumulong sa akin para mapaangat yung aking mga subscriber at ang aking mga views. Nakakalungkot nga isipin dahil doon lamang sa isang post niya na may title na AFP PNP Generals Convincing PBBM to Resign ay kinasuhan na siya ng cyber libel. Bago po tayo magpatuloy, babasahin ko muna itong mga comments ng mga tao para kay General Macanas. Sabi dito, General, wag po kayong mawalan ng lakas. Ang Panginoon po ay nasa likod ninyo at prayers lahat ng supporters. General, tama po kayo. Sabi nga ni Badong Aratiles, lalo kang sisikat sa ginagawa nila sa'yo. No worries, ang Diyos ang nasa sa'yo. General Johnny Macanas, you will win this battle. Di ka pababayaan ni Lord, basta manalig lang tayo. God is good all the time. Laban lang po. We're here forever with you. Dito pa, lalaban po tayo hanggang dulo. Nandito lang kami para sa'yo. Ayan, napakarami pang ibang mga message of support para kay General Macanas. Pero pagbabasahin natin lahat ay kulang ang 1 oras. Bago tayo magpatuloy, pakikinggan muna natin ang awitin ni General Macanas na Gulong ng Palad. Ayan, Sir General Macanas, yan lang po ay gulong ng palad ang nangyayari sa'yo. Ikaw ngayon ang nasa ilalim. Next time, nasa ibabaw ka naman. Minsan ang takbo ng buhay mo. Pangano yan, panghangano yan. Pagdurusan ito'y walang hanggan. Huwag kang manindima, masawi. Ang buhay ay gulong ng bala. Jenny! Ang may kapal marunong tumingin sa taong nagdusa at nasawi. Ganda ng message pala natin. Nawala ka tuloy-tol. Gulong ng pala, gulong ng pala, gulong ng pala, ang buhay ay Alam ko rin yan eh, kaso nalimutan ko yung lyrics. pala, ang kantulan ay kapala.
kapalaran, kung minsan nasa ilalim ka ngayon, gulong ng palad, ang buhay ay gulong ng palad, ang kandungan ay kapalaran, minsay nasa ibabaw. 2025! Ako naman kakanta tol. Sige, Tol. May kodigo kayo? Walang kodigo? Sige. Oh, sabi, naririnig ko singer ka Hindi, dito ano lang. May gusto lang akong nalimutan ko yung lyrics pero isa sa mga paborito ko ito. Yung ang tuldok ay may salaysay at may kahulugan na dapat mong malaman at maintindihan. Kahit sino ka man ay dapat malaman na dito sa mundo ikaw ay tuldok lang. Okay, so Papatol yun. magpahingan muna si DJ. Mga ngabayo pa ako. Kawawang kuboy ako. Bukas, sa December Sa 9, 9, oh. kakantahan ka na ang Bayaning Koboy. Wow. Gusto ko yung kawawang kuboy. Hindi nga. Bayaning Koboy. Yung best friend ko, nagkuno ng Ay, ganun. Sige, tol. Ako naman, Oo. nautol mo, Oo. ang Bayaning Koboy. Yeah. May baril, maraming bala, may itak at pangkaw pa. Maganda yan, tol. Doon ka. Huwag ng parade, dyan, oh. Oh, may nakumpos na kong kanta, ang Bayaning Koboy. Ang kanyang kalasag ay taong bayan. Okay yan, ah. Kaya nga, singing general. Napapakanta lang din ako. Laging singing teacher general. TSTG. Kaya kung kumakanta ako pag maligaya or nalulungkot, kung kumakanta na ako niyan, madali akong makakompose. Yung mga kanta na yan, baguhin ko na lang yung lyrics, ipasok ko yung mensahe. Mula yung my way, di ba? Yung general ng mga tao. May way, na kailangan ang kinantahan ko si Boying. Akala ko magduduwit tayo ng ano, ang butchiki. Tong-tongang. Butchiki. Okay, salamat. Gusto ko magpasalamat sa bumubuhos na suporta. Maraming nag-message sa akin, nagte-text. Pasensya na kayo sa dami ng mga nagme-message. Nababasa ko kaya lang hindi ko kayang replyan kayo dahil libo-libo po yung mga messages of support. So, kumusta ka na ngayon? Ganon ang tanong. Kumusta? To be honest, medyo na-alarma din, nabigla, dahil hindi ko inaasahan, but, expected risk sa pinasok kong trabaho ito as political vlogger. So, dahil sa inyong suporta, lalo na yung nagsasabi na prayers, we will pray for you. Yon ang kailangan ko ngayon, yung prayers. Kasi kailangan natin ang tulong ng Diyos dahil ang binabangga natin parang bumabangga tayo sa pader. It's a battle, para bang David and Goliath. Ako lang si David, sila yung Goliath dahil nasa poder. Yun na. Alam naman natin kung anong nangyari sa laban ng David and Goliath. Okay? So, talagang kumakapit ako sa Panginoon, bagong pagsubok sa buhay ko.
ito. At dasal talaga at inyong suporta. Just continue sending messages. At sapat na yun sa akin. At just continue watching my vlogs. Okay? Kasi hindi po ako titigil sa pag-vlog. Baka isipin nila dahil na kinasuhan ako, tumigil, nagkakamali po sila. Tuloy-tuloy lang po habang meron pa akong hininga. Habang hindi pa nila ako mapagurgur physically, ito lang. Ipahayag ko lang aking opinion. Kasi I am sure of myself, yung video ko na basihan ng kanilang reklamo, naglabas lang ako ng opinion. Salamat pala kay Madam Marlica, yung vlog niya kagabi tungkol sa akin, yung General Macanas, hinaharas nila. Ilan ba yun? 128,000 views in 10 hours. So, to me, maganda-gandang response ng tao. Ako naman, may mga vlogs ako tungkol sa nangyari sa akin, mga 20,000 vlogs pataas, okay na yun sa akin. Hindi ko pa nabasa lahat ang inyong mga comments. Babasahin ko mamaya. Gusto kong pasalamatan si Fair Lady Maharlika dahil in-encourage niya ako kahapon, tinawagan niya ako ng personal at wag kang mawalan ng palakasin mo ang loob mo, General, kasama ako sa laban na ito, kasama natin ang taong bayan, sabi niya. Yun, nabanggit ko lang na ang immediate need ko is abogado. And salamat sa Diyos, meron na akong abogado na nahanap ni Maharlika. Kaya lang, sabi ni Maharlika, wag kong babanggitin yung identity ng abogado basta meron na. Okay. Ang next na concern ko, dahil may abogado na, yung pambayad ng abogado. At nag-commit naman si Maharlika na kung kinakailangan mag-raise siya ng pundo para pambayad sa abogado, gagawin niya. Pag makausap ko na yung abogado, malalaman ko magkano ang initial na bayad. Kasi nakikita ko this is a long battle. Siguro one of these days, hihingi ako ng tulong sa inyo, yung may kakayahan lang. But I know God will provide. Pag sinimulan ni Madam Maharlika ang kanyang fundraising drive nito, I'm sure maraming mag-respond. Maalala ko, ang dami niya nang natulungan eh. Mga nangangailangan ng perang ganyan, maalala ko si Doc Yumul noon, nag-fundraising siya at naibigay. So, paunahan ko na lang kayo, mga supporters ko, yung may kakayahan na tumulong, tatanggapin ko ng buong pasasalamat kung makatulong kayo. Kasi it's a long battle. Hindi ko aatrasan ito. Whatever, kung hanggang makarating ba sa Supreme Court, whatever. So, basta due process lang. Kaya kailangan ko ng prayers kasi yung sana makakuha ko ng patas na yung justice pa talaga na sana hindi lotong Macau. Sana lang, wala naman akong sinasabi. Sana hindi ako matulad kay General Bantag and ex-Congressman Tevez. So, ito, gusto kong i-share sa inyo ang pag ganito, kasi marami na akong pinagdaanan sa buhay na ganito ba, biglaan, kahit nung nasa military service pa ako, unexpected, problemang malaki. Ang natutunan ko lang is may keyword, P-R-A-Y. Pray kung ano mo. Kailang ang P is pause. Wala lang. Huwag mag-react agad. Whatever na circumstances sa buhay, let's pause for a moment. And then yung R, reflect, magmuni-muni.
So ako, ang reflection ko is ganito. Ang tanong ko sa Panginoon is, why? No. Why, Lord? Why did you allow this? I will not do that. I will not question because God is a sovereign God. Ang tanong ko sa Kanya is, what is your purpose, Lord, for allowing this case na naisampa sa akin? Ipakita mo yung purpose. I believe He has a purpose. Kasi, lahat po na nangyayari sa buhay natin, hindi po aksidente. Kaya, God is in control. He has a purpose. Hindi ko pa makita ngayon. Romans 8:28, sabi niya, for all things work for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Okay, so pause, reflect. A, ano yung A? Accept. Acceptance. Kasi kung hindi mo tanggapin yung sitwasyon mo, talagang ano ang pag-iisip mo? Ako, tinanggap ko na ito. Na it's part of my destiny na makasuhan ako ng anti-cyber crime violation. Tanggap ko na. Kaya nga, naghahanda na ako. Yan na, abogado na. So, I will trust in God and I will trust doon sa lawyer na napili ni Maharlika. Siya mismo ang nagtawag. Nasa Amerika siya, tumawag sa kapon. Mamaya, nag-message na siya na, General, meron na. So, may mga pinagawa niya sa akin. Ginawa ko na, naipadala ko na sa abogado. Ganun lang. Accept. And then, why? Yung yield. Surrender. Ito po ang pinaka-importante, yung yield, surrender. I surrender all. I surrender all. Unto Thee, my blessed Savior, I surrender all. Ayan na. Pahala ng Panginoon sa buhay ko. May verse sa Bible. If God is for us, who can be against us? Ano pa? We are more. I am more than a conqueror. I am a conqueror. More than a conqueror through Christ who loved me and died for me and saved me. So, salamat po sa inyong suporta. Tuloy-tuloy lang ang ating vlogging journey. Hindi ako maglaylo whatsoever. May mga vlog ako, may mga topics na ako. Yung iba't ibang pangyayari sa ating bansa, tuloy lang yung dati kong ginagawa. Laban lang, mga kapwa ko Pilipino na may pagmamahal sa tinang bansa.